Let's pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, Father God, maraming salamat, Father God, Ama, sa araw at sa oras na ito, Ama, na inanyayahan mo, Lord, Ama, ang bawat isa na makadala sa iyong gawain. Tunay nga, Father God, Ama, isa, dalawa, tatlo, nagkatipon, Father God, Ama, ikaw ang nasa aming kalagitnaan, Father God. Ama, hindi man namin batid, Father God, Ama, hallelujah, Lord, Ama, ang lahat ng bagay, Lord. Ama, nalalaman mo naman ang lahat, Father God, Ama, hallelujah. Kung kaya, Father God, Ama, kami nagpapasalamat sa paanyaya mo, Lord, Ama, na makiisa kami sa iyong gawain ngayong umagang ito. Dalangin namin, Father God, Ama, hallelujah, Lord, Ama, na iniimbitahan namin ang iyong banal mong Espiritu, Lord, Ama, ang siyang kumilos at ang siyang gumawa, Father God, sa umagang ito. Father God, Ama, ang siyang maging tagapagturo namin, Father God, Ama, hallelujah, Lord. Ang siyang magturo sa amin, Father God, Ama, hallelujah, magbigay sa amin ng kalakasan, magbigay sa amin, Father God, Ama, hallelujah, Lord, Ama, ng sandata, Father God, Ama, sa pangaraw-araw naming buhay, Father God. Dalangin namin, Father God, Ama, hallelujah, Lord, sa gagamitin mong maghahayag ng iyong banal na salita, Father God, Lord. Itago mo siya sa iyong likuran, Father God. Ikaw lamang makita sa kanyang katauhan, Father God. Langisan mo ang kanyang labi, appear mo ang kanyang puso, Father God, Ama, hallelujah, Lord. At I pray, Father God, we pray, Ama, Lord, Ama, na masabi ang nais mong masabi at mahayag ang nais mong mahayag, Father God, Ama, hallelujah. Lord, patuloy mo siyang gamitin, Father God, Ama, para ipahayag ang iyong salita, Father God, Ama. Salita ng kaligtasan sa lahat ng iyong taong kinahabagan, Father God, Ama, hallelujah. Hindi alintana, Father God, Ama, hallelujah, Lord, sa iyo. Ang dami ang kaunti, Father God, Ama. Ngayong umagang ito, Father God, Ama, hallelujah. Dahil batid namin, Father God, na aabutin mo, Father God, Ama, ng iyong mga salita. Father God, Ama, hallelujah, Lord, Ama. Ang nasa social media, Father God, Ama. Para nang sa gayon, Father God, Ama, hallelujah. Lumaganap ang iyong banal na salita, Father God, Ama, hallelujah, Lord. Lord, Ama, kiniklaim namin ang katagumpayan, Father God, Ama, ng gawain mo, Father God, Ama. Ngayong umagang ito, Father God, Ama, hallelujah. Lord, Ama, we give you all the highest praises, honor, and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, kumusta naman anak ng Diyos? So, umaga ito. Pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo aking yun. Ito po yun. Diba, ang anak ng Diyos ay pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman. Ang buhay niyo kay Kristo, sa inyo yun. Amen? So, bakit sinabi sa inyo yun? Kasi nga, individual nga naman ang kaligtasan. Amen? So, sinong natutuwa at nandito siya ngayon? Amen. Okay. So, naalala ninyo yung topic ninyo nakaraang Sunday? Ano yung topic ninyo nakaraang Sunday? Katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Okay. Katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Pag sinabing katotohanan ng magpapalaya sa inyo, saan galing ang katotohanan yan? Sa Diyos. Sa Diyos. Sa salita ng Diyos. Amen? So, praise God. So, bago tayo proceed sa ating gawain, tayo muna yung manalangin. Ibigyan natin ang banal na Espiritu na siyang magsalita sa ating katanungan sa mga ganito. So, close your eyes and bow your head. Father God, maraming salamat, Father God, sa umaga nito, Ama. At muli, Ama, narito na naman kami noon. Batid namin, Ama, sa nagsulok ng daigdig, nagdiwang ang iyong mga lingkod, pinili, pininirang ating iyong bayan. Father God, hallelujah, samahan kami, Ama, ng banal na Espiritu sa umagang ito, hallelujah, Lord. Gamitin mo yung bang lingkod, Ama, hallelujah. At saan magsulok ng daigdig, Panginoon, buksan mo kanilang spiritual mind, heart and soul, Panginoon, para mayag sa kanila, Ama, ang tunay na pagsamba at ang tunay na pananampalataya sa iyo. Father God, I pray din, Ama, at I declare, Ama, sa pangalan ni Jesus, Ama, kami din, Ama, na mamagitan, Ama, sa bansang Israel, Panginoon, hallelujah. Lord, dalangin namin, Ama, na kapayapaan, Ama, ang palaganapin mo sa lugaring iyon, Panginoon, hallelujah. Dahil batid namin, Ama, ikaw ang tunay na batas, ikaw ang tunay na kapayapaan, ikaw ang tunay na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa iyong kamay, Ama, pinakatiwala namin ang lugarin, ang bansang Israel, Father God, ang lahat ng mga kababaihan, kalalakihan, kabataan, matatanda, hallelujah, Father God, ganun din, Ama, lahat ng iyong nilikha. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Tarapakan natin ang Lord sa inyo, mga buhay. Okay. So, ang topic natin ngayon ay, ang kaharian ng Diyos. Wow. Bakit kaya binaba na sa atin ang kaharian ng Diyos? Sa tingin ninyo, nasaan ang kaharian ng Diyos? Alam. Okay. Sabi ni Elijah na sa langit ang kaharian ng Diyos. Okay. So, nananabik ba kayong pumunta sa langit? Amen. Amen. Maniniwala ba kayo na sasabihin ko sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo na? Amen. Amen. Why? Noong unang panahon, wala pa si Kristo,
Matik, ang kaharian ng Diyos ay nasa langit. Pero nung dumating si Kristo, ang kaharian ni Kristo ay nasa inyo. Palapad yun yung mga sarili. Nasa inyo na pala ang kaharian. Amen? Diba? So malinaw na ang kaharian ng Panginoon pala ay nasa sa atin. Amen? Pag-exit ni Diyos sa mundo, pupunta lang kayo doon sa inyong huling tahanan. Nakapiling ang Panginoon. Pero, dito sa lupa, naghahari na si Kristo. Kaya kung si Kristo nasa iyo ang kaharian ng Diyos. Palapakan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Lord to God. Hallelujah. Sige, proceed tayo sa ating topic sa umagang ito. Sa masulok ng daigdig, no? I pray and declare na makaisa kayo sa ating gawain sa araw na ito. So, magkakaroon tayo ng panalangin para sa bansang Israel at doon din sa bansa kung saan nagkagulo-gulo na sila. Pero wala naman tayong magagawa dito kundi panalangin, ilapit lang sa Panginoon, nakasalalay sa Panginoon ang kaligtasan. Amen? Okay, so topic natin ngayong Sunday, ang kaharian ng Diyos. Okay, ang ating sourcing teksto ay mula sa Lucas 17, verse 21. Okay. Sabi dito, wala rin, sabi niya at wala rin makapagsabi, narito na, o naroon na, o narito na, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Inyo na. Amen? Malinaw ang sabi ng Lucas 17:21. Wala doon makapagsabi na naroon. No? Naroon, nandoon. O, nandoon na nga. O, sabi nila. Sapagkat katotohanan lamang, no? Na sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sino niwala doon na kaharian ng Diyos ay nasa inyo? Amen. So, kung ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo, matatakot pa ba kayo? Hindi. Hindi na. Kaya kung wala kayong relasyon kay Kristo, sigurado kung nabalitaan niyo digmaan sa Israel, kasi biblical tayo guys, diyan magmumula talaga. Sa bansang Israel, maaaring matatakot tayo. Amen? Pero dahil sinabi na at pinasabi na sa inyo at sinabi na sa inyong katotohanan tungkol sa pagbalik ng anak ng tao. Kaya hindi na kayo matatakot. Nanawa natin? Siguro, may kunting pangamba kayo, pero kung may tiwala kayo sa Panginoon, hindi kayo matakot. Matatakot pa ba kayo? Kung sinabi ng Lucas 17:21 na wala daw doon ang kaharian ng Diyos, wala rin diyan o saan-saan, kundi ang sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. So meaning, maghahari si Kristo sa iyo magpakailanman. Parapakan mo si Kristo sa buhay mo, kapatid. Amen? So wala kang dapat ikatakot. May kakatakot ba kayo? Wala. Amen. Kung nasa inyo ang kaharian ni Kristo, hindi nyo ba kaya mamagitan sa inyong mga malas na buhay para sa kanilang kaligtasan? Kaya nyo. Huwag lang kayo lumayo. Nanawa ninyo? Kasi, ang pagmamagitan ng about sa kaligtasan, napakabigat yan tungkulin. Para lang yan. Paano maligtas yung isang tao? Kung mahal mo sa buhay, kung ang sarili mo, hindi mo nga kayang iligtas. So, iligtas mo ng sarili mo bago ka magligtas na iba. Tama ba yan? Amen. Amen. Hayaan mo muna maghari si Kristo sa buhay mo bago ka magligtas ng ibang tao. Malinaw ba? Amen. Amen. So, talakayin natin para manuhanin nyo. Sabi, madalas dito sa mundo, no? Sabi dito, madalas na dito sa mundo, inuuna ng tao ang sarili niyang kapakanan. Sino nakarelate nun? Tama ba yun? Madalas ito sa mundo, inuuna daw ng tao ang sarili niyang kapakanan kaysa iba. Sino naniwala doon? Sa mundo. Ito lang yan guys, ang nangyari doon sa bansang Israel ngayon. Di ba nang kadigmaan sila? Sa tingin mo, kung ikaw nandoon, no? Tinamaan yung pamilya mo, tinamaan yung kapitbahay mo, alin ang unahin mo? Siyempre, unahin mo pamilya mo. Amen? Ito po'y pagliligtas sa iyong sariling lakas. Amen? Pero, kung naghahari si Kristo sa iyo at ikaw nga ay pinagarian ni Kristo, pwede mong iligtas ang lahat para pakanman mo sa buhay mo. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Ha? Naniwala ba kayo na pwede kanyo iligtas ang lahat pagdating ng
pagsubok, o kaya pagdating na lang na digmaan. Amen. Why? Sinabi ko na sa iyo kariyan ng Diyos eh. Bakit? Ang Diyos mo ba walang kayang gawin? Meron. Okay. Kung alam mo na may kayang gawin na higit pa, ang kayang gawin ng Diyos mo sa kapangyarihan o kalakasan ng tao, bakit ka matatakot? Amen? Amen. So, totoo yung sinasabi nila, madalas dito sa mundo, pinuuna ng tao sarili niya ang kapakanan. Ito lang yan. Ay, walang makain si ganito, walang makain. Huwag mo na ibigay yan. Atin na lang yan. Hapunan pa natin yan mamaya. Amen? So, inuuna mo. Ambis na ibigay mo na lang, baka naman makapatid gutom pa yun, ang tira mong kinain. Hindi mo ibigay. Kasi gusto mo mamaya mo pakainin mo. Tama ba yun? Sa mga ganyang katangian ng isang tao, masasabi ba ng tao na ang paghahari ng Diyos ay nasa iyo? Hindi. Why? Dahil hindi maramot si Kristo. Hindi makasarili si Kristo. Dahil ang Diyos mo pinagmula ng buhay. Kaya hindi mo yan gawin sa iyong kapwa. Amen? So, kailangan mo lang yan suriin ang iyong sarili. Sabi? Sige, madalas daw dito sa mundo ay naging makasarili. At dahil dyan, nakalimutan niya na higit na tapat daw niya at dapat daw ang kanyang paglilingkuran sa kanyang sarili. At dumadating daw, umantong ito sa kanyang kamatayan, physical at spiritual. Dahil sa paglabag niya sa kautusan ng Diyos. So, mangyayari ba yun sa tao? Hindi. Ha? Kung hindi ka marunong sumunod, no? Hindi nakalimutan mo na mahigit ka palang paglilingkuran ka sa iyong sarili. Sino ba dapat paglingkuran natin? Si Kristo. Si Kristo. Ang Panginoon, di ba? Siya dapat ang ating paglingkuran para hindi humantong ka sa kamatayan ng iyong pisikal at ng iyong espiritu. Batid naman natin na darating ang panahon na yan at hindi yan mapipigilan. Nanuhan ninyo? Di ba sinabi ka ng Panginoon, gumuho man ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng Diyos hindi mawala ng Bisa. So, kung nakatala yan doon sa aklat ng buhay, mangyayari yun. Yun ang nangyari sa Jerusalem ngayon. Nakatala ba yun? Hindi. Nakatala. Naalala niyo yung umiyak si Jesus. Sinabi niya, Jerusalem, darating ang panahon. Wala ng bato na magkapatong. Di ba? Wala na ng matitirang batong magkapatong. Tama ba? Naniwala ba kayo doon? Yes. Nakikita namin guys sa video, bumuho po yung mataas na building. Dahil tinamaan ng bomba. Marami yung namatay, marami yung sugatan. Naman natin guys. So, nangyari ang bisa? Hindi. Nangyari. So, kung mangyari ang bisa ng salita ng Diyos, no, dahil ay siya ay Diyos at makapangyarihan. Sabi ng Lucas 17:21, kung ikaw pinagarian ng Diyos na ito, may kakatakot ka pa ba? Wala. Wala na. Kaya guys, ang magsulok ng dagdag, no? Kung kayo po may Biblia, buksan nyo po ang aming source yung teksto sa umagang ito sa Lucas 17 verse 21. Yun po guys, kukunan ninyo ng lakas, kukunan ninyo ng pag-asa, kukunan ninyo ng kaligtasan at higit sa lahat, huwag kayong matakot. Kasi lahat naman nakasaad sa salita ng Diyos ay may bisa. Amen? Amen. Mangyayari yan. Okay. Sabi nila, paano ba natin ito, ito matulungan ang ating mga sarili upang hindi tayo matatanggap ng kaparusahang tulad ng kaparusahang walang hanggan. So may tanong, paano ba daw natin matulungan ang ating mga sarili upang hindi daw tayo tatanggap ng kaparusahang walang hanggan? Kung may buhay na walang hanggan, may kaparusahan din na walang hanggan. Saan ang kaparusahang walang hanggan? Impyerno. Sa impyerno. So, kung ayaw mo pumunta sa impyerno, hayaan mong maghari si Kristo sa iyong buhay. Hayaan mo na ang kariyan ng Diyos ay sa iyo. Sabi ng Lucas 17:21. Wala doon. Wala sa kanila. Nanuha ninyo? Saan? Nasa inyo. Amen? So, kung pinagarihan ka ng Panginoon, makikitaan ka.
makikitaan ka ng katangian ng Panginoon. Sinaniwala doon. Amen. Amen. Dati, hindi ka marunong magbigay, pero ngayon, marinig mo lang, nagbibigay ka na. Amen? So, mayroon tayo dito, kasi nagtanong sila kanina, paano ba daw natin yun maiwasan? Ang kaparusang walang hanggan. So, mayroon kami ibibigay sa inyo na tatlong napakahalaga. Una, mamuhay sa Espiritu. Sulat ninyo. Para maiwasan ninyo kaparusang walang hanggan, na tulad ng sinabi nga ni Radya, na tutungo sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. So, mayroon tayo ditong tatlong susi na napakahalaga. Una, mamuhay sa Espiritu. Okay. Sabi ng Roma 8. Ayan, yung Roma nagsasalita. Okay. Okay, sabi ng Roma. No? Roma chapter 12 verse 8, sabi niya, ginawa ito ng Diyos upang itinakda ng kautusan ay matupad, sabi niya, sa atin at mamumuhay iyon sa Espiritu at hindi ngayon sa hilig ng laman. So, meaning to say, ang nangyayari daw ngayon, narinig ninyo kaliwakanan, ito ay sadyang nakaplano na sa Panginoon. Para ano? Sabi niya, itinakda daw ng kautusan ay matupad sa atin at mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. So, meaning to say, kung ikaw pinagarian ng Diyos, mamuhay din sa iyo ang Espiritu. So, nararamdaman niyo ba ang Espiritu na sa inyo? Amen. Kung kayo guys nakakagawa ng mali minsan, kung inuusig ka ng sarili mo, nasa iyo na ang Espiritu. Sino nakakaranas nun? Amen. Amen. Hindi ka mapakali. Diba? Lakad ka ng lakad, pero ninaalay mo na sarili mo, pero inuusig ka pa rin. Diba? Suminig ko sila sa iyo ang Espiritu. Kung nasa iyo ang Espiritu, sabi niya, itinakda yan ng Diyos na matupad sa mananaim na mamumuhay sa iyo. At sa iyo talaga yan, sabi niya, ayon sa Espiritu, mamuhay ka daw. Ayon sa Espiritu, hindi ayon sa hilig ng laman. Ayun yung buhay spiritual guys na sinasabi natin, mawala man itong laman, at least buhay ang ating Espiritu. Kasi hindi naman ito haharap ang laman natin sa Diyos, kundi ang ating Espiritu. So huwag ninyong hahayaan manaig ang laman sa inyo. Ano ba yung hilig ng laman? Ito lang yan. Araw ng Sunday ay pupunta, pero may pinagkaabalahan. Amen? Ito lang yan. Diba? Araw ng Sunday, may gawain ng Panginoon. Ay pinutan. O kaya naglaba. O kaya naman, pumunta ng birthdayan. O kaya naman, may ibang ginagawa. Naunawaan ba ninyo guys, sabi ni Yahweh na ang itapitong araw ibigay sa Kanya. At anong sabi ni Yahweh sa mga tao hindi marunong sumunod? Apoya, ano sabi? Uod at apoy. Ang kaparusahang naghihintay sa iyo. Imagine nyo guys, so, hindi ka na umating ngayong linggo, araw ng Panginoon. Punta ka na agad sa dagat-dagatang apoy. And then may uudong hindi na mamatay. Diba? So, napakahirap nun. Di abang buhay ka nun, kakainin ng uod na yun. Imagine mo guys, hindi ka lang nakapunta ng linggo na yun. Meaning to say, lumabag ka sa kanyang kautusan. Kaya ka mapapahama. Kaya ka pupunta sa dagat-dagatang apoy kasi lumabag ka. Hindi ka marunong sumunod. Tulad ng kanta ninyo ngayon, diba? Ang ganda-ganda. Magdigmaan mas ibang bansa, o saan man sulok ng daigdig, handusay may libong-libong tao, sarapan ninyo, huwag kayong matakot dahil kasama ninyo ang Diyos. Wala pa kayo ang Diyos sa inyong mabuhay. Amen? Bakit kami binababa ito sa inyo? Dahil marami na po talaga ngayon ang natatakot. Sabi nga nila, yung mga mayayaman dyan, withdraw na daw nila yung pera nila. Mayroon na nga talaga nag-withdraw, pinuha na sa bangko, nagulat ang bangko, ba't niya withdraw ang kanyang pera? Yan narinig yan ang digmaan. Amen? So, kung ikaw matakutin at kung ikaw walang Panginoon sa buhay mo, hindi nagahari si Kristo sa iyo, for sure, matatakot ka rin. Lalo na kayo dyan, yan ang nanay niyo sa ibang bansa. Tama ba? So, kung kayo namuhay sa Espiritu, at sabi ng Lucas kanina, na pinagarian kayo ng Diyos, may katakutan ba kayo? Wala. Wala. Diba? Gigising kayo na puno-puno ng ngiti. At sasabihin ninyo sa Panginoon, Lord,
Alam ko, saan man ang sulok ng daigdig, ang lahi ko, iingatan mo dahil marunong akong sumunod sa iyo. Palakpakan mo Diyos sa buhay mo. Amen? Imagine nyo guys, hindi nyo siya kasama. Pero, protektado ng Panginoon. Dahil tapat ang inyong Diyos. Okay. So, punta tayo sa ating pangalawang susi. Pangalawa, sabi niya, mahahayag siya sa ating buhay. Kung mamumuhay ang Espiritu sa inyo, kailangan niya mahayag siya sa ating buhay. Paano ba mahayag sa ating buhay ang ating Panginoon? Okay. Sabi naman ng Roma chapter 28, sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay ay ang gumagawa ang Diyos. Sinunuwala doon. Amen. Sa lahat ng bagay daw, ang gumagawa ay ang Diyos. Okay. So, pag gumagawa ang Diyos sa lahat ng bagay, meaning wala kang dapat ikatakot. Nanuwanin nyo? Guys? Okay. Kung wala kang ikatakot, so, meaning to say, na marinig mo man, may patayan, may digmaan, di ba? Iisipin mo na wala kang katakutan. Di ba? Gigising ka sa umaga ng puno-puno ng saya, may ngiti ka sa labi at puno ka ng pag-asa. At higit sa lahat, makapag-share ka pa sa iba. Sasabihin ng tao, ba't ka nakangiti? Hindi ka takot. Boy, sasabihin mo, dahil ako na'y Diyos. Yun ang buhay na patutungan natin. So sabi ng Roma 8:28, alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos. Ayan. Para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila ay mga tinawag. Tinawag niya daw ayon sa Kanyang layunin. Sino naniniwala doon na tinawag kayo ng Diyos ayon sa Kanyang layunin? Amen. Amen. Kaya nga, yan lang kayo eh. Amen? Kaya nga, di ba? Kaya nga, yan lang kayo. Huwag kayong magtaka. Baka iba din, panghinaan na, pagkailan na lang, di ba? Pero, guys, huwag kayong magtaka kung yan lang kayo. Nanawanin nyo? Amen. Bakit? Ano magsabi ng Panginoon? Ang manatili hanggang wakas yun ang maliligtas. So, kung ikaw nariyan, huwag ka nang umalis. Why? Dahil pinili ka, tinawag ka ng Diyos ayon sa Kanyang layunin. Sabi ng verse 29, sapagkat mula't mula pa alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito ay pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak na sa ngayon ay siya maging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Wow! Amen. Tingin ko si kay kapal pinili. Sino bang magulang gusto ng isang dusinang anak? Di ba wala naman? Di ba? Sino ba may gustong gano'n na daming anak? So, siyempre, ang ama, hindi rin. Ayaw niya rin na sobrang dami. Imagine niyo, panganay ninyo kapatid si Kristo, kayo yung sunod. So, tama lang yung bilang ninyo. Di ba? Tama ba? Sino bang natutuwa ay kapatid ko pala si Kristo? Amen. Amen. Di ako nagsasabi yan ha. Ang Roma nagsasabi dyan. Roma 8:29. Sapagkat, sabi niya, sa mula't mula pa, alam na ng Diyos kung sino magiging Kanya. So, meaning ko bago pa lang kayo binuntes, alam na ng Diyos na kayo ay para sa Kanya. Para pa ka Diyos sa buhay ninyo. Amen? Kaya nga kayo nandito eh. Kaya nga tayo nandito. Dahil kung hindi tayo tinatakan ng banal na espiritu na tayo pinagbuntis pa, nalaglag na tayo. Sinunuwala dun. Amen. Amen. Bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang pinagdaanan na pagsubok bago tayo lumaki at bago tayo nagamit ng Panginoon. Pero, hindi nagtagumpay sa atin ang pagsubok. Bakit? Dahil pinili ka ng Diyos. Palapakan ng Diyos sa buhay mo. Glory to God. Diba? Kila dyan ako pagkwento, mutik lang siya masagasaan. Pero bakit hindi natuloy? Amen? Why? Dahil nasa iyo ang Espiritu na laging nangangalaga sa iyo dahil mula't mula pa pinili ka na niya na magiging Kanya. Kaya ngayon, tinawag ka na ng iyong Ama. Amen? So, meaning ko parang pinakawalan ka lang sa mundo and then kinuha ka na niya. Sino natutuwa nun? Ako, natutuwa ako pag ganyan, no?
Kasi marami tayong karanasan, iba't ibang karanasan natin, pero isa lang ang ating patutunguhan. Amen? Nakakatuwa. Diba? So kung tayo ay pinili ng Diyos, at alam ng Diyos, na simula't-simula pa ay tayo ay sa Kanya, no? Halis ka pa ba sa Panginoon? Amen. Totoo yan, Israel ka na umalis. Amen? Huwag na kayong umalis. Dahil parating na si Kristo. Hindi man ngayon, hindi mabukas, pero wala nang kakailan. Okay? So, punta tayo sa pangatlong susi. Ang pangatlong susi natin ay mahayag daw. Mahahayag ang kanyang pag-ibig sa atin dahil sa kanyang pagkapili sa inyo. So, meaning ko kailangan para mahayag ang kanyang pag-ibig. Kanino? Sa atin. Sino naniwala na nahayag na pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan? Amen. O, saan natin makikita? Di ba doon sa John 3:16? Kaya inaalay ni Kristo, inaalay ng Ama kaysa isa niyang anak sa katawan ni Kristo dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa sanlibutan. Yun ang pinakaunang ginawa ng Ama. Pinatunayan niya sa atin na kaya tayong handugan ng buhay na kanyang kaysa isang anak para tayo palayain mula sa kasalanan. Kaya lang nakakalungkot, maraming ayaw kay Kristo. Sino niniwala doon? Amen. At nakakalungkot pa dyan, yung bansang Israel, hanggang ngayon, di nila inaalaw si Kristo na Diyos. Nagantay sila ng hari na nakasuot na magandang kasuotan na may korona, na kumikinang, na bababa mula sa langit para sabihin nila na iyon ay Diyos. Pero kayo, mapalad kayo dahil kahit hindi nyo nakita si Kristo, di ba? Nakinig kayo, naniwala kayo, sumunod kayo, at tinanggap nyo siyang Panginoon ninyo at sariling tagapagligtas. Marapakan nyo mga sarili ninyo. Napakapalad ninyo. Amen? Sabi dito, kailangan itong mahayag ang pag-ibig ng Diyos. Okay, sabi ng Roma 8:38, sapagkat natitiyak kong mulang makipaghiwalay. Sabi niya sa atin, wala daw makipaghiwalay sa Kanya, sa atin, sa Kanyang pag-ibig, kahit man daw ang kamatayan. Amen. Siniwala din. Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys mamatay man tayo, yan niyo yan ang physical nyo. Mamatay naman talaga yan Pero, ang gusto lang ng Panginoon, kalooban niya, hindi kalooban ng tao. Amen? Okay, mamatay man kami ngayon, basta kalooban ng Diyos, ay matutuwa kami. Why? Tama na, natapos na. At nariyan na naman kayo susunod. Sino niwala doon? Ha? Kaya nga kayo tinuturuan, kaya nga kayo pinili, para kayo ang sunod na henerasyon. Babayag ba kayo na darating ang panahon na itong narinig nyo ngayon ay maputol sa inyong henerasyon? So, kung hindi kayo papayag, kailangan ninyong tumayo. Okay, sino nakakilala kayo mga Abraham? Yung unang panahon, yung mga taong pinili ng Diyos. Diba? Nung namatay sila, sinong pumalit? Ang kanilang mga anak. Okay? And then, natapos ang anak, hanggat sunod na saling lahi. Kaya kung nung promise ng Lord doon sa una, pumasa, dumaloy sa kanila. Hindi pinutol ng Diyos. Why? Dahil hindi sila pumayag na maputol. So, yun ang nais namin buksan ninyo yung kaisipan. Amen? Huwag kayong pumayag na maputol ang salita ng kaligtasan pagdating ng panahon sa inyo. Okay? Kailangan niyo tumayo. Huwag yung sabihin ng Lord, di ko kaya, may ginagawa ako Lord, nagtatrabaho ako Lord, may pamilya ako, may anak ako. Kung yan ang kaisipan mo, hindi ka na sana pinili ng Diyos. Nanawari siya na sabi ko? Why? Hindi ka karapat-dapat. Bakit? Kinakatwiran mo buhay mo. Kinakatwiran mo, may anak ka. Kinakatwiran mo, may trabaho ka. Paano kung tanggalin ng Diyos lahat ng mayroon ka ngayon? Saka ka maglingkod. Guys, nanawaan nyo ba? Kaya nga kayo payamanin ng Panginoon para once na tumayo na kayo dito, may magagamit kayo. Hindi nyo na manahin kung nung sinamulan ninyo. Nanawaan ninyo? Ha? Kaya nga kayo binibigyan ng magandang buhay ng Panginoon ngayon. Kaya nga kayo napaaral.
At na kayo nakatapos, guys, huwag niyo sipirit ang tungkulin niyo sa Diyos. Kung may kailangan makayunahin, unahin ninyong yung narinig, ang inyong nakita, dahil hindi yan narinig at nakita ng lahat ng mga tao sa buong daigdig. Itanim niyo yan sa isip ninyo. Nabalang araw, gagawin niyo dahilan dahil may trabaho kayo. Gagawin niyo dahilan dahil may pamilya kayo, may anak kayo. Bakit ang Ama? Nagdahilan ba nung niligtas ka ni Kristo sa cross? Nagdahilan ba ang Ama sa atin? Di ba hindi? Sana guys, yan ang itanim niyo sa utak niyo. Gaano mo kayo kabisi? Huwag niyo gawin ang dahilan ng Panginoon. Why? Walang lingkod ng Diyos na walang dinadala sa araw-araw. Walang maglilingkod sa Diyos na hindi dadaan sa pagsubok. Araw-araw po tayo dinadali sa guys. Araw-araw tayo pinapadalhan ng mga pagsubok na yan. Kaya natin natagumpayan dahil kay Kristo. Pero kung may pagsubok ka, umiwalay ka pa, dinadahilan mo pa yung ginagawa mo, huwag mo antayin na tanggalan ka niyan. Ano nga din yung sabi natin? Why? Magiging kawawa ka. Maging katulad ka ng ipa na kung saan tangay ng hangin, doon babagsak. Amen? Ano man ba natin sinasabi natin ngayon, guys? Alam niyo guys, sa totoo lang, hindi ka dapat matakot ano ba ginagawa mo. Kasi ako naniniwala, kahit gaano mabigat ang ginagawa mo yan, tao ka lang naman nagsasabing mabigat eh. Mabigat ba yan sa Diyos? Hindi. Hindi. Kung talagang i-desire mo sa puso mo, Lord, itong trabaho ko na ito, tapusin ko ito ngayon. Dahil bukas gusto kita awitan, dahil bukas gusto mo pasalamat, dahil bukas gusto ko tumayo doon para maging hugutan ako ng lakas ng ibang nanghihina. Nakatulad ko mga kabataan. Okay. Sa tingin ko kaya, hindi ka tutulungan ng Panginoon na matapos mo ginagawa mo? Tulungan. Ha? Lord, may exam na ako bukas eh. Siguro hindi ako magsimba linggo ngayon kasi mag-aaral ako ngayon. Sabi ng Panginoon, ayan ang utak mo. Hindi mo ginagamit ang tamang kaisipan na kung saan unahin mo lang ako. Lahat na kailangan mo, gagawin ko para sa iyo. Para pakanmuhan Diyos sa buhay mo. Amen? Pero kung ang Panginoon mo ay sinungaling, hindi tapat, ay pwede ka pang magdahilan. Kaya lang guys, tapat ang Diyos natin. Pag sinabi niya, sinabi niya. At hindi lang sinabi, tinapos niya na. Amen? Di ba? Hindi ka pa nga nag-promise, hindi ka pa nga dumating kay Kristo. Yung pa nga tinanggap, sinapos na ni Kristo. Sinaniwala doon. Amen. Tinapos siya na sa cross. Kaya, kung meron kang dinadala, may problema ka, pamilya, sarili, sa school, napakaliit yan sa Panginoon. Amen? Kung sinabing pinagarihan ka ng Diyos, yan ba problema mo na yan? Papayagan ng Panginoon yan na mag-stay sa kanyang kariyan? Hindi. Hindi. No, si Kristo, naabutan niya yung mga nagtitinda sa templo ng Panginoon. Ayun ha? Di ba? Anong ginawa ni Kristo? Pinagis niya ang lahat ng mga naroon. Pinakawalan ng mga hayop, pinagis ang tira, kinaubang misa. Sino nakakita doon? Amen. Amen. Anong sabi ni Kristo? Ang tahanan ng aking ama hindi. Amen. Lugar ng magnanakaw, kundi bahay lang. Amen. Ang tahanan ng kanyang ina, hindi tahanan ng magnanakaw, kundi bahay, dalanginan. So kung ikaw, ang sarili mo, kiniklim mo ang sinasabi ng ating susunod teksto ngayon na pinagarihan mo na sa iyong karya ng Diyos, sa tingin mo, hindi basura yung mga dinadala mo? Basura yan. Kaya hindi nagtatapon ni Kristo dahil ikaw lumalayo ka sa kanya. Ano nga yung sinasabi ko guys? Pag once na may dinadala kayo, ayawan niyo kagad. Para sa ganon, doon kikilos si Kristo. Kasi si Kristo, hindi pakalimero. Hindi makasarili. Sa bawat pasya at desisyon mo, nakasalalay sa iya, hindi sa kanya. Pero, ang nakakalungkot, ililigtas ka pa rin niya sa kabila nakatigasan ng mundo mo. Amen? Ayun lang yun. Kaya, nakakalungkot talaga ang papel ni Kristo sa buhay natin. Why? Eh, sabi ko nga sa inyo eh, hindi nyo pa nga sa tinanggap, niligtas na kayo eh. Tama ba? Amen. Oh. Ngayon, tinanggap mo na siya, Panginoon mo na siya, naghari sa sayo, nasayo na siya, kaya nga ang karyan niya nasayo na. Bakit ka pa may problema? Bakit mo dinadahilan? Lord, di ako maka-attend. Lord, hindi ako makasali. Lord, di ako ganun. Mabuti pa guys, para magsalita. Bakit? Hindi ka pa nagsalita, alam na ng Diyos kung ginagawa mo.
Amen? Why? Nagsasayang ka ng oras na hindi naman karapat na. Diba? Sumalinaw. Sabi dito. Diba? O sabi ng Roma 8:38, sapagkat natitiyak kong walang magpagwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan. O may buhay, na sabi niya, o kahit ang mga buhay ng mga anghel daw, o may paruunan, o kahit ang mga anghel daw, o makapangyarihan, o sino pa man dito sa mundo, wala daw makipag-iwalay sa inyo. Grabe yung promise si Kristo, no? Ang promise niya sa iyo, walang makipag-iwalay sa inyo sa kanyang pag-ibig. So, kung pangawakan mo ito, sa tingin mo kaya, hindi ka magtatagumpay. Magtatagumpay kayo, guys. Normal ang mga pagsubok sa buhay sa araw-araw. Lahat na sumusunod sa Panginoon may pagsubok. Ang masarap lang sa atin, sa kabila ng pagsubok, doon tayo tumatatag, karapakan man din sa buhay niyo. Diba? Okay, ito kung may magtatapos. Sabi ng Colossians 3, verse 1. Yamang binuhay kayo muli, kasama ni Kristo Jesus. Sabi niya, ito ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na makalangit o sa karunungan ni Kristo. Sabi niya na nakaupo sa kanan ng Diyos, sabi niya. Sabi naman dito sa ato, at sabi niya, ang mga bagay na nakaraan daw, sabi niya, ang mga bagay daw na panglangit ang iniisip ninyo, sabi niya, hindi ang mga bagay na panglupa. Sumiling ko siya, tinuturuan kayo ng Panginoon sa Colosas na yaman daw, binuhay kayo muli ni Kristo. Ituon daw ninyo ang inyong mga isip sa bagay na makalangit. Why? Dahil hindi na kayo makamundo. Saan ninyo ito ninyong isip? Sa langit. Why? Kasi doon kayo pupunta. Sinaniwala doon na pupunta ka sa langit. Amen. Amen. So, pakiusap nila dito, ang mga bagay doon na panglangit, ang nasa isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Tingnan ninyo. Sabi yan ng Colossians. So, kung kiniklim mo ngayon na pinagarian ka ng Diyos, at kiniklim mo ngayon na sa iyong Espiritu ng Diyos, at kiniklim mo ngayon na ang pag-ibig ng Diyos ay walang magtagawalay sa iyo, may kamatayan, o sino mga pangyarihan dito sa mundo, o sino pang mga anghel ng Diyos, walang pwede makipagwalay sa inyo. Ang hamon ng Panginoon sa iyo, may kakatakutan ka ba na? Wala ka ng katakutan. Why? Dahil tinapos niya ni Kristo. Amen? Amen. So, kung tinapos na ni Kristo yan, kailangan mo mamagitan sa buong daigdig. Why? Sinabi ni Kristo, ang kaharian niya ay sa inyo. Once na kayo humingi, tutugunin agad ng Ama ninyong nasa langit para paano ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So, diyan kami magtatapos, guys. After ng ating service, magkaroon tayo ng ating napakalagang panalangin para sa bansang Israel. Okay? So, praise God.